Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1365-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lord Wu Heng, paano nangyari ang operasyon? Tuwang-tuwang tanong ng sinaunang Diyos na ang treasury na itinayo ng Giant God Race. Dapat ay naglalaman ito ng sapat na mga mapagkukunan at kayamanan upang suportahan ang Giant God Race sa isang mabilis na pag-akyat. Ang treasury ay inookupahan ng isang grupo ng mga Yao Gods, at marami sa mga treasures at resources ay matagal nang naalis. Wala kaming masyadong oras ni Francis, kaya kaunti lang ang nakuha namin, prank ang wika ni Wu Heng. Medyo nadismaya ang ibang miyembro ng Giant God Race. Ito ay isang treasury na itinatag ng Giant God Race, ngunit ang kudeta ng Ancient Soul Race ay pumihil sa Giant God Race na bumalik sa lugar na ito hanggang ngayon, na naging dahilan upang ang treasury ay sakupin ng mga Yao Gods. Ngunit huwag kabahan. Ang Ancestral Legacy Treasury na ito ay napakalawak at puno ng pagkakataon. Maaari tayong manatili dito ng kaunti pa at makakalap ng mga mapagkukunan. Iminungkahi ni Wu Heng. Ang kanyang mga salita ay natural na nakakuha ng pagsang-ayon ng iba. Una, hindi sila gaanong natamo, kaya kahit na bumalik sila ngayon, kung ano ang mayroon sila ay hindi sapat upang baligtarin ang sitwasyon para sa Giant God Race. Pangalawa, natural na kailangan ng isang tao na gumugol ng mas maraming oras sa kakaiba at mahalagang lugar gaya ng Ancestral Legacy Treasury. Kung maaari silang kumuha ng ilang mga kayamanan mula dito upang madagdagan ang kanilang lakas, ito ay magiging isang biyaya lamang sa Giant God Race. Nabalitaan na ang lugar na ito ay naglalaman din ng sikreto sa pagiging isang Diyos Panginoon. Kung sila ay napakaswerteng natagpuan ang lihim na ito at marahil ay nakapasok pa sa hanay ng mga Lord, kung gayon kahit na hindi sila nagbabalik ng maraming mapagkukunan, maaari nilang pangunahan ang Giant God Race sa pagbagsak ng Ancient Soul Hall. Ang lugar na ito ay puno ng panganib. Ang ating kasalukuyang lakas ay malayo sa sapat. Kinuha ni Wu Heng ang mga mapagkukunang nakuha niya mula sa kabangyaman at ipinamahagi ang mga ito. Ang mga mapagkukunang ito ay iniwan ng Giant God Race para sa mga taong katulad nila, kaya tama lang na sila ay ginamit ng mga miyembro ng Giant God Race. Inilalabas sila ngayon ni Wu Heng upang madagdagan niya ang lakas ng kanyang grupo. Maraming salamat, Hall Master. Nagulat at natuwa si Ancient God Resplendence at ang iba pa habang kinukuha nila ang mahahalagang mapagkukunang ito. Karaniwan, kakailanganin nilang makipagpalitan ng mga puntos ng kontribusyon para sa mga mapagkukunang ito, ngunit ang sitwasyon ay natatangi, na nagpapahintulot sa kanila na tamasahin ang gayong paggamot. Francis, kailangan din namin ang iyong lakas, para maituring ka rin na bahagi ng Giant God Hall, kinausap ni Wu Heng si Francis. Ang mga mapagkukunang ito ay para sa Giant God Race, ngunit hindi pa sapat. Kung ibibigay niya ang ilan sa mga ito kay Francis, hindi niya maiiwasang pukawin ang sama ng loob ng ibang miyembro ng Giant God Race, kaya ginawa niya ang dahilan na ito. Ang mga bagay na ito ay pag-aari ng iyong Giant God Race, kaya panatilihin ito. Sa halip, umaasa ako na, kung makatagpo ako ng anumang iba pang kayamanan o pagkakataon sa lugar na ito, magkakaroon ako ng karapatang ipamahagi ito sa paraang sa tingin ko ay angkop. Tinanggihan ni Francis ang regalo ni Wu Heng at ibinigay ang sarili niyang kahilingan. Kung tutuusin, nagkaroon lang siya ng pagkakataong pumunta rito dahil kay Wu Heng at sa Giant God Race. Kung siya ay makakakuha ng anumang kayamanan, ang Giant God Race ay hindi maiiwasang itutok ang kanilang mga mata sa kanila, na humahantong sa hidwaan sa pagitan ng dalawang panig. Kaya, tinanggihan ni Francis ang mga mapagkukunan ng Giant God Race at sinabi ang kanyang sariling kahilingan. Okay. Wala akong tutol. Lahat ay aasa sa kanilang sariling kakayahan, agad na sabi ng sinaunang Diyos na si Casper. Kung tumanggi siya, magagamit ni Francis ang mga mapagkukunan ng Giant God Race, isang bagay na hindi kayang panoorin ng sinaunang Diyos na si Casper. Bukod pa rito, mas maraming tao ang Giant God Race. Magkukulang kaya sila kumpara kay Francis lamang pagdating sa paghahanap ng kayamanan. Okay. Gawin natin yan. Si Wu Heng ay wala ring masyadong pakialam.
Malaki ang naging papel ni Francis sa pagkuha ng lahat sa kanila sa Ancestral Legacy Treasury ng buhay. Bilang karagdagan, si Francis at ang kanyang maliit na magnanakaw na pusa ay talagang kailangan sa paparating na paghahanap, kaya ang kanyang kahilingan ay hindi masyadong sobra. Bukod pa rito, ang dimensyong ito ay isang bagay na natagpuan ng mga ninuno ng Giant God Race nang hindi sinasadya, hindi isang bagay na nilikha ng Giant God Race gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ang lugar na ito ay isang lupain ng maraming kapalaran, ngunit din ng maraming mga panganib. Kung may lakas si Francis, makukuha niya ang gusto niya. Sa kabilang dulo, ang koponan mula sa Ancient Soul Hall ay hinahabol ng isang grupo ng mga Yao Gods. Hindi natin sila hahayaang makatakas. Umungal ang higanting pilak na tigre. Nalaman na lamang nito na ang grupo ni Francis ay maayos na nakatakas. Kung hahayaan nilang makatakas din ang mga taong ito, hinding-hindi nito mailalabas ang galit nito. Mukhang puwersa lang ang gumagana sa iyo. Akala mo talaga na ang lahi ng sinaunang kaluluwa ay ganoon kadaling ay bully. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay nagalit. Hindi niya gustong makipag-away ng husto sa mga Yao God na ito, ngunit masugid nilang hinahabol siya. Para sa isang makapangyarihang half-step na Godlord na tulad niya na habulin ng dalawang peak rank 9 Ancient God ay iniwan siyang lubos na nagngangalit. Bees. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay agad na nag-activate ng kanyang bloodline energy, at ang kanyang katawan ay ganap na nagbago sa isang itim na translucent na katawan ng kaluluwa. Boom! Whoosh! Whoosh! Ang mga pag-atake ng Silver Tiger at Silver Green na Python ay dumaan ng diretso sa Ancient God JLC, na nagdulot ng kaunting pinsala. Ang lahi ng sinaunang kaluluwa. Ngumisi ang Silver Green na sawa. Naalala nito na ang lahi na ito ay napakalakas at bihasa sa pag-atake ng kaluluwa. Pagkukulong sa dagat ng impyerno. Lumawak ang katawan ng sinaunang Diyos na si JLC sa madilim na alon na humampas sa kalangitan. Marami sa mga Yao God na may mas mahihinang kaluluwa ang nanginginig habang ang hindi pa nagagawang pressure ay bumibigat sa kanilang mga kaluluwa. Ang pinakamataas na kasanayan ng sinaunang Diyos JLC. Sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na katawan ng kaluluwa ng lahi ng sinaunang kaluluwa at pag-activate ng isang lihim na bloodline na sining, maaari siyang mag-transform sa isang dagat na nakakulong sa kaluluwa na magtutulak sa lahat ng kaluluwa sa underworld. Ang dalawa pang miyembro ng team ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa pagtataka. Mamatay! Sigaw ng sinaunang Diyos na si JLC. Ang itim na alon ay agad na tumaas ng 12-dosenang talampakan sa hangin, umuungol pababa at nilamon ang mga Yao Gods. Ang dalawang peak rank 9 Yao Gods ay agad na gumamit ng soul attack. Sa kasamaang palad, ang mga depensa ng kaluluwa ng sinaunang Diyos na si JLC ay masyadong mabigat, itinutulak ang mga pag-atake ng kaluluwa at patuloy na hindi napigilan. Ang dalawang pinakamataas na rank 9 Yao Gods ay mabilis na nahuli ng itim na alon, gayon din ang marami pang Yao Gods sa lugar. Sa simula, sinubukan pa rin ng mga Yao God na ito na makipaglaban. Gayunpaman, ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang mabilis na hamina, at ang mga kaluluwa ng maraming rank 8 Yao Gods ay direktang nilamon ng Ancient God JLC. Hindi maganda. Masyadong malakas ang soul technique ng taong ito. Ang Silver Green na Python ay gumagamit ng time intent upang labanan ang madilim na alon. Iligtas mo ako. Sa kabilang banda, ang pilak na tigre ay mas masahol pa kaysa sa sawa pagdating sa bilis at kagalingan, kaya ito ay natali na ng kaluluwa ng Ancient God JLC. Ang sinumang tumatawag sa kanilang sarili na kalahating hakbang na Diyos na Panginoon ay dapat magkaroon ng kahit isang layunin na umabot sa level 9. Ang aking layunin sa tubig ay may hindi kapani-pani walang kapangyarihang nagbubuklod. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Ang tinig ng sinaunang Diyos na si JLC ay nagmula sa itim na karagatan. Bukod sa water intent, ang kanyang soul attack ay naglalaman din ng shadow intent. Ang dalawang nagtutulungan ay maaaring maging sanhi ng isang kaluluwa na unti-unting mawala ng malay at mahulog sa katahimikan. Hanggat wala silang kakayahang lumaban, maaari niyang lumunin ang kanilang mga kaluluwa at dalisayan sila. Gayunpaman, ang lihim na sining na ito ay kumonsumo ng napakalaking halaga ng kanyang bloodline energy. Bukod dito, ang malawak na saklaw ng pag-atake ay nangangahulugan na ito ay mas nakakapagod din sa kanyang isip.
Ang dalawang peak rank 9 ancient gods ay may mga pangit na ekspresyon. Kung hindi dahil sa kanilang makapangyarihang soul intents at mastery of time intent, matagal na silang napatay. Naging madilim ang mundo, ang mga itim na alon na naglalayong lunurin ang lahat. Magtulungan. Nagtama ang mga mata ng pinakamataas na rank 9 Yao gods at sabay na gumamit ng time intent. Ang mundo ay biglang naging napakabagal, at pagkatapos ay tumigil. Ginamit ng dalawang peak rank 9 Yao gods ang sandaling ito para makawala sa pagkakagapos ng ancient god JLC. Hindi nagtagal matapos silang makatakas sa mga pagkakatali, bumalik sa normal ang mundo. Nakatakas sila. Time intent. Nagdilim ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si JLC. Nagtulungan ng dalawang peak rank 9 ancient gods para gamitin ang time intent para mag-freeze ng oras sa nakapaligid na rehiyon. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang sinaunang Diyos na si JLC ay napakalakas na wala pang kalahating segundo ay na-freeze siya. Matapos makalaya, ang dalawang rurok na rank 9 ancient gods ay mahina at malungkot na tumitig sa ancient god JLC. Bagaman nakatakas sila sa bilangguan, sila ay nasa kakila-kilabot na kalagayan, hindi man lang nagamit ang 50% ng kanilang kapangyarihan. Ngunit ang lihim na sining ng ancient god JLC ay medyo matagal na. Terra na. Ang mga itim na alon ay dahan-daang umatras, na nagbabalik sa ancient god JLC. Nagtagumpay siya sa pananakot sa dalawang grupo ng Yao God, ngunit malaki rin ang ginastos niya sa kanyang mga reserba. Ang patuloy na pakikipaglaban ay magdudulot ng hindi na mapawi na sugat sa kanyang kaluluwa. Bukod dito, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib, at mayroon pa silang misyon na dapat gawin. Whoosh! 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 Umalis ang team ni Ancient God JLC habang ang mga nakaligtas na Yao Gods ay nanunood lamang. Wu Heng, Francis, tiyak na gagawin ko ito para magmakaawa ka na patayin kita. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay nakadikit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang ekspresyon ay mabagsik. Tiyak na sina Francis at Wu Heng ang may pananagutan sa insidenteng ito. Ang partido ni Francis ay nanatiling nagpapahinga sa ilalim ng lupa. Ginagamit ng mga miyembro ng Giant God Race ang mga bagay na nakuha mula sa treasury upang linangin at dagdagan ang kanilang lakas. Inalis ni Francis ang isang madilim na lightning crystal mula sa 9 lightning soul refining mirror at kinain ito. Ang 9 lightning soul refining mirror ay maaaring pinuhin ang mga kaluluwang hinihigop sa salamin ng walang anumang aksyon sa bahagi ni Francis. Habang nililinis nito ang mga kaluluwa, hihina ang lightning energy ng 9 lightning soul refining mirror. Gayunpaman, kung gagamitin ng isang tao ang Pinong Lightning Soul Crystals bilang pinagmumula ng enerhiya, ang kapangyarihan ng 9 Lightning Soul Refining Mirror ay maaaring palakasin. Kamakailan, si Francis ay patuloy na kumakain ng Lightning Soul Crystals para pinuhin ang kanyang soul intent, palakasin ang kanyang soul energy, at alisin ang mga dumi sa kanyang isip. Crystal ng Lightning Soul. Nakita ng sinaunang Diyos na si Casper si Francis na lumunok ng madilim na lightning crystal at agad na nagulat. Hindi katakataka na napakalakas ng mga diskarte sa linya ng mata ng soul ni Francis na kahit ang bloodline ng Giant God Race ay hindi makalaban dito. Si Francis ay may napakahalagang mapagkukunan ng kaluluwa na magagamit niya. Naririnig ko na ang Lightning Soul Crystals ay maaaring magpainit ng kaluluwa ng isang tao, magpapaliit ng enerhiya ng kaluluwa, magpalayas ng mga demonyo sa puso, at maging sanhi ng kaluluwa na sumailalim sa isang malaking pagbabago. Agad na sinabi ng sinaunang Diyos na si Sundermount. Ngunit siya ay direktang kumakain ng mga ito. Napakawalang ingat. Tahimik na tumawa ang sinaunang Diyos na si Casper. Ang nakapagpapagaling na epekto ng Lightning Soul Crystals ay lubhang malupit. Ang mga ito ay karaniwang dinudurog sa pulbos o kinuha kasama ng mga likido na maaaring mag-ayos ng kaluluwa ng isang tao. Kung hindi, imposibleng matiis ang malupit na nakapagpapagaling na epekto ng Lightning Soul Crystals at hindi na mapananauli ang pinsalang gagawin sa kaluluwa. Gayunpaman, si Francis ay lumilitaw na walang anumang discomfort pagkatapos kumain ng Lightning Soul Crystal. Posible pang ang makarinig ng lagaslas mula sa kanyang bibig, at tila ninanamnam niya ang karanasan. Si Francis ay hindi lamang nagpapanggap. Ang malupit na Lightning Soul Crystals ay perpektong pandagdag para sa kanyang Lightning Soul Body.
Nako, ang Lightning Soul Crystal na ito ay lahat ay pino mula sa mga kaluluwa ng Rank 8 Ancient Gods. Si Francis ay napabuntong hininga. Ang Lightning Soul Crystals na ito ay pino mula sa mga kaluluwa ng mga eksperto ng Heavenly Demon Hall, ngunit ang pinakamalakas na kaluluwa na naabsorb niya sa 9 Lightning Soul Refining Mirror noong panahong iyon ay ang pinakamataas na Rank 8. Ang soul intent ni Francis ay umabot na sa limitasyon ng rank 8, at ang mas maraming lightning soul crystals na nakonsumo niya, mas mababa ang epekto ng mga ito. Kung makakakonsumo siya ng lightning soul crystal na pino mula sa isang rank 9 soul, ang kanyang soul intent ay maaaring sa wakas ay makatawid sa threshold na iyon. Bukod sa paglilinang ng kanyang kaluluwa, nililinang din ni Francis ang time intent. Sa Ancestral Legacy Treasury, kung ang isa ay hindi sanay sa time intent, ang isa ay lubhang magdurusa. Si Francis ay nililinang pa rin ang time intent, at ang maraming time intent na mapagkukunan dito ay naging mas madali para sa kanya na umunlad. Ginagamit din ni Wu Heng at ng iba pang mga sinaunang Diyos ang pagkakataong ito para linangin ang time intent. Makalipas ang isang buwan, tinapos ng grupo ang kanilang pag-iisa at naghanda upang magpatuloy sa paggalugad. Hanapin muna natin ang ilang mahuhusay na mapagkukunan ng time intent. Kung mauunawaan nating lahat ang time intent, ito ay magiging napakalaking boost sa ating kabuoang lakas. Iminungkahi ni Wu Heng. 1366. Hanapin muna natin ang ilang mahuhusay na mapagkukunan ng time intent. Kung mauunawaan nating lahat ang time intent, ito ay magiging napakalaking boost sa ating kabuoang lakas. Iminungkahi ni Wu Heng. Sa antas ng sinaunang Diyos, napakadaling makakuha ng pangunahing kaalaman sa time intent. Ngunit kung walang talento sa lugar na ito, ang isa ay hindi makakarating ng higit pa doon, at ang mababang antas ng time intent ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa mga eksperto sa sinaunang Diyos. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos silang lumabas, isang malakas na divine sense ang lumabas mula sa malayo. Napangisi silang lahat. Hindi maganda. Hinahanap tayo ng grupo ng Silver Tiger na Yao God. Natunto nila pabalik ang divine sense na ito sa pinagmulan nito at natukoy kung sino ito. Bagamat isa lamang itong ordinaryong rank 8 Yao God, kung napansin nito si Francis at ang iba pa, tiyak na ipapaalam nito ang ibang mga Yao Gods. Tara na. Nang walang ibang salita, pinili ng grupo na tumakas. Kamakailan lang ay niloko nila ang dalawang grupo ng Yao God sa pag-atake sa isang half-step na God Lord. Sa ngayon, tiyak na nalaman ng magkabilang panig ang katotohanan ng bagay. Kahit na hindi pa rin nila naiintindihan, sina Francis at Wu Heng ay nagnakaw mula sa treasury, kaya hindi sila pinabayaan ng Silver Tiger na Yao Gods. Kling-klang. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay naghagis ng ilang tansong barya at pagkatapos ay itinuro ang isang direksyon. Si Wu Heng ay may kaunting pag-unawa sa kakayahan ng maliit na paws ang magnanakaw, kaya pinamunuan niya ang grupo sa direksyong ipinahiwatig. Sa katotohanan, ang Yao God na iyon ay nagpapatrolya lamang sa lugar. Ang Silver Tiger na Yao Gods ay dumanas ng matinding pagkatalo. Kung ang isang kaaway ay aatake sa oras na ito, sila ay nasa matinding panganib. Sa loob ng treasury ng Giant God Race. Ang mga magnanakaw na iyon. Paulit-ulit na bumaantong hininga ang napakalaking silver na tigre. Ang grupo ay dumanas ng maraming pagkatalo, at ang tigre mismo ay nagdusa din ng matinding pinsala. Mas mahalaga ang mabilis na pagbawi. Sa sandaling ito, maraming malalakas na enerhiya ang nagsimulang lumapit sa kabangyaman, at dalawa sa kanila ay aktwal na nasa antas ng kalahating hakbang na Panginoong Diyos. Mga tao. Ngumisi ang higanteng silver tigre. 3 sa 6 na figure na iyon ay ang mga miyembro ng koponan ng Ancient God JLC na nauna nilang hinabol. 6 na malalakas na aura ang agad na bumaba sa kaba ng Giant God Race, na naging sanhi ng kaba ng lahat ng Silver Tiger na Yao Gods, na kumikilos na parang nakaharap sila sa isang malakas na kalaban. Whoosh! Whoosh! Lahat ng Silver Tiger na Yao Gods ay lumabas at maingat na tinitigan ang 6 na tao sa hangin. Mga tao, marami kang lalaki sa panig mo. Inaamin ko ang pagkatalo. Iyo ang kabang ito. Ang peak rank 9 Silver Tigre na ayaw na sabi. Nasa ilalim pa rin ang impresyon na gustong kunin ng mga taong ito ang kabangyaman. Ancient God JLC,
ang mahinang ranggo ng rank 9 na tulad nito ay nagdulot sa iyo ng ganoong kalungkot na kalagayan. Hindi napigilan ng isang matanda na nakasuot ng dark blue na roba. Elder, may dalawang grupo ng Yao God na nagtutulungan noon. Isang rank 9 Ancient God ang nagsalita para sa Ancient God JLC. Ang Elder na ito ay isa pang kalahating hakbang na God Lord of Ancient Soul Hall, Ancient God Destruction Flow. Nabalitaan na malapit niyang kaibigan ang Ancient God JLC noong kabataan nila, ngunit sa panahon ng isang secret exploration mission, nag-away sila dahil sa kayamanan at naging magkaaway. Dito ko naramdaman ang lokasyon ng Ancient God Seal. Nako, ang dalawang grupo ng Yao God na iyon ay naantala ako at hinayaan ang grupo ni Wu Heng na makatakas. Malungkot ang mukha ng sinaunang Diyos JLC habang hindi niya pinansin ang daloy ng pagkasira ng sinaunang Diyos at kinausap si Yovan. Ipinikit ni Yovan ang kanyang mga mata at sinimulang igalaw ang kanyang mga daliri. Pagkaraan ng mahabang sandali, binuksan niya ang kanyang malalim na mga mata, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakuha ko na ang ilang mga pahiwatig, ngunit hindi ko pa rin matukoy kung nasaan sila. Medyo nagulat si Yovan at naramdaman na may kakaibang nangyayari. Kung narito ang kanyang amo, naramdaman sana niya ang isang malalim na enerhiya ng destiny na nakakaimpluwensya sa mga kalkulasyon ni Yovan. Patayin silang lahat. Huwag hayaang makatakas ang isang bakas. Biglang deklara ni Yovan, may ngiti sa kanyang gwapong mukha. Ang lahi ng sinaunang kaluluwa ay bihasa sa soul daw. Kapag nilalamon nila ang mga kaluluwa ng kanilang mga kalaban, makukuha nila ang lahat ng kanilang nalalaman at nakita. Kung gusto mo ang kabangyaman, maaari naming ibigay ito sa iyo, ngunit kung matigas ang ulo mong pipilitin na salakayin ang aking pakete, hindi namin gagawing madali ang mga bagay para sa iyo. Agad umungal ang Silver Tiger, sumasabog ang katawan nito na may ganid at walang awa na aura. Ang iba pang Silver Tiger na Yao Gods ay lumitaw din na galit at handang lumaban hanggang kamatayan. Kung talagang nagsimula silang mag-away, tiyak na sila ang magdurusa. Ngunit sa puntong ito, wala silang ibang paraan maliban sa pagbabante sa mga tao. Kung ang mga tao ay umatake, sila ay magsasagawa ng isang pagpapakamatay na pag-atake. Ang mga banta mula sa Silver Tiger na Yao Gods ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Kung hindi sila mag-iingat, ang pagpapasabog sa sarili ng isang peak rank 9 ay maaaring pumatay ng kahit isang kalahating hakbang na God Lord, at hindi nito isinasaalang-alang ang katotohanan na ang Ancient God JLC ay nasugatan na. Ang isang grupo ng mga langgam ay nagpaplano pa ring lumaban. Napangiti si Yovan habang humakbang pasulong. Anong balak niya? Ang sinaunang Diyos JLC at Ancient God Destruction Flow ay nalilitong nakatingin kay Yovan. Nakinig lang sila sa mga utos ni Yovan dahil sa kanyang tagapagtaguyod, ang God Lord Stellar Aspect, hindi dahil sa lakas ni Yovan. Si Yovan ay isa lamang rank 9 Ancient God. Kung hindi siya mag-iingat, may posibilidad na mapatay siya ng biglaang pag-atake ng mga Silver Tiger na ito na Yao Gods. Ngunit sa sandaling ito, nagsimulang maglabas ng sinaunang enerhiya ang katawan ni Yovan na nagpasindek sa lahat ng mga sinaunang enerhiya ng bloodline sa paligid. Bees. Swoosh. Nagsimulang umikot ang ginto at pilak na agos ng enerhiya kay Yovan, na lumilikha ng imahe ng isang sinaunang Diyos na demonyo. Kaagad, ang lahat ng dugo sa pilak na tigre na katawan ni Yao Gods ay sumailalim sa isang hindi pa naganap na pagsupil, na parang si Yovan ang kanilang ninuno. Halos lahat ng Yao Gods ay nagpatira pa sa lupa, ang kanilang mga katawan at kaluluwa ay patuloy na nanginginig. Tanging ang dalawang rank 9 Yao Gods lang ang nanatiling nakayuko habang nakatingin sila ng may gulat at takot kay Yovan. At hindi lang sila. Maging ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall sa likod ni Yovan ay nakadama ng parehong walang katulad na malakas na pagsupil sa kanilang sinaunang bloodline. Kahit na ang kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall ay nadama na hindi nila nagawang i-circulate ang kanilang bloodline ng Ancient Soul Race, hindi magawang i-convert ang kanilang mga katawan sa Ancient Soul Bodies. Ito. Anong bloodline ito? Namutla ang sinaunang Diyos na si JLC habang nakatitig kay Yovan. Kahit noong nakikipaglaban siya sa Giant God Race ay hindi niya naramdaman ang ganoong pakiramdam. Kung ito ang kaso, tiyak na nasa top 10 ang bloodline ni Yovan, at marahil nasa upper half.
Ang nangungunang 10 sinaunang lahi ay pawang-bawal na pag-iral ng Ancient Desolate Realm of Gods. Alin sa nangungunang 10 sinaunang lahi ang nabibilang ni Yovan? Patayin sila. Tumahol si Yovan. Ang mga eksperto sa Ancient Soul Hall ay nataranta mula sa kanilang pagkatulala, at pagkatapos ay tumango sila at umalis. Pinigilan ng supremo at dominanteng bloodline ni Yovan, nahirapan ang Silver Tiger na Yao Gods na mag-isip ng paglaban, at kung nagawa nilang lumaban, ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan. Sa huli, napatay ang lahat ng Silver Tiger na Yao Gods. Kinuha ng mga eksperto sa Ancient Soul Hall ang mga alaala mula sa kanilang mga kaluluwa. Mayroon kaming ilang impormasyon. Ilang araw na ang nakalipas, lumitaw ang grupo ni Wuhing doon. Isang rank 9 Ancient God ang nag-alok ng impormasyong nakuha niya, ngunit mayroon lamang kaunting impormasyon tungkol sa grupo ni Francis. Maghiwalay at magpatuloy sa paghahanap. Ipaalam sa akin sa sandaling matuklasan mo ang anumang bagay, walang pakialam na sabi ni Yovan. Itong kabangyaman. Itinuon ng sinaunang Diyos Jailsi ang kanyang tingin sa kabangyaman. Sa pagkapatay ng Silver Tiger na Yao Gods, ang kabangyaman na ito ay ganap na walang laman. Masyadong sayang ang simpleng pag-abandona sa gayong mahalagang kabangyaman. Fine. Bibigyan kita ng 15 minuto. Sa sandaling sinabi ito ni Yovan, ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay pumasok lahat sa treasury. Si Yovan ay nanatiling nakalutang sa hangin, nakatingin sa malayo na may malalim na iniisip. Makalipas ang 15 minuto, lumabas sa treasury ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Kinuha ni Yovan ang ilang bagay na kailangan niya mula sa kanilang dinamsem, ngunit ang dalawang half-step na Godlord ay hindi nagreklamo. Matapos tumakas ng medyo malayo, huminto ang grupo ni Francis. Talagang maaasahan ang pasang ito. Dapat ay patungo tayo sa direksyon ng panloob na rehiyon ng Ancestral Legacy Treasury. Pinuri ni Ancient God Resplendence ang munting pasang magnanakaw. Walang gabi o araw sa Ancestral Legacy Treasury. Ang langit ay kulay abo at makulimlim, habang ang Divine Sense at paningin ay parehong nahadlangan. Bilang resulta, halos imposibleng matukoy kung anong direksyon ang pupuntahan ng isa. Ngunit sa kanilang pag-unlad, natuklasan nila na ang mga halaman na tumutubo sa kanilang paligid ay mas luma at mas luma. Nakikita pa nga nila paminsan-minsan ang mga mahahalagang halaman na halos 1 bilyong taon na. Kaya, inakala ni Ancient God Resplendence na papalapit na sila sa panloob na rehiyon. May gusali sa unahan. Biglang sabi ni Francis. Wala sa kanila ang nag-alinlangan sa mga salitang ito. Pagkatapos ng mahabang panahon kasama si Francis, nagkaroon sila ng kaunting pag-unawa sa mga kakayahan ng kanyang eye bloodline. Maaaring ang lugar na ito ay tahanan ng ilang pangkat ng Yao God. Ang sinaunang Diyos na si Sundermount ay haka-haka. Isa itong gusali ng Heaven's Legacy Race. Kinailangan ni Francis na suriin ang gusali ng ilang oras bago makarating sa konklusyong ito. Legacy Race ng langit. Gulat na sigaw ng iba. Paano magkakaroon ng gusali ng Heaven's Legacy Race sa dimensyong ito? Ang mga ordinaryong miyembro ng Giant God Race ay nasa ilalim ng impresyon na ang Ancestral Legacy Treasury ay itinatag ng Godlords of the Giant God Race. Lahat, sa totoo lang, ang Ancient God Seal ay hindi sinasadyang natuklasan ng mga ninuno ng Giant God Race. Nang maglaon, ginamit nila ito upang i-unlock ang dimensyong ito, at pagkatapos ng maraming henerasyon na maipasa, ang lugar na ito ay nakilala bilang Ancestral Legacy Treasury. Inihayag ni Wuhing ang sikreto na tanging ang Giant God Race Godlords lang ang nakakaalam sa grupo. Ang Ancient God Seal ay konektado sa Heaven's Legacy Race. Dahil ito ang nangyari, makatuwiran lamang na ang dimensyong ito ay konektado din sa Heaven's Legacy Race. Ito ay usap-usapan na hinati ng Heaven's Legacy Race ang pangunahing pamana nito sa hindi mabilang na mga sangay ng iba't ibang laki na kumalat sa fan universe. Maaaring ang dimensyong ito ay isa sa maraming sangay ng mana ng Heaven's Legacy Race. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay haka-haka.
Kung ito talaga ang nangyari, ang lugar na ito ay walang alinlangan na isa sa napakataas na antas ng mga sangay ng mana ng Heaven's Legacy Race. Hindi rin ako sigurado tungkol dito. Nang tanungin ko ang tanong na ito ng isang ninuno ng Giant God Race, kahit siya ay hindi nakapagbigay sa akin ng matatag na sagot. Umiling si Wu Heng. Ang grupo ay nagsimulang dahan-daang lumapit sa gusaling ito ng Heaven's Legacy Race. Una, ang pamana ng Heaven's Legacy Race ay lubhang nakatutokso. Maaaring baguhin ng maraming kakayahan ng Heaven's Legacy Race ang kapalaran ng isang buong paksayon. Pangalawa, lahat sila ay interesadong malaman ang pinagmulan ng dimensyong ito. Walang alinlangan na ito ay isang napakataas na antas ng dimensyon. Kahit isang kalahating hakbang na Diyos Panginoon ay medyo pinigilan dito. Ang buong dimensyon ay medyo kakaiba din. Lahat ng Yao Gods ay napakahusay sa time intent, at ang maraming resources ay pangunahing nakatuon din sa time intent. Isang napakalaking metal na gusali ang mabilis na lumitaw sa harap ng grupo. Ngiyaw. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay biglang nagsimulang kumpas kay Francis. May panganib. Nanlamig ang mukha ni Francis. Hindi ba't ang munting pos ang magnanakaw ang gumabay sa kanila rito? Bakit ngayon lang nito binanggit ang panganib? Agad na ipinaliwanag ng maliit na pos ang magnanakaw na dinala sila nito sa direksyong ito, ngunit hindi sa balak na pumasok sa gusaling ito. Naghanda si Francis na ihatid ang mensahe ng maliit na magnanakaw na pusa sa grupo, ngunit biglang sumigaw ang sinaunang Diyos na si Casper, iyan ang Moonlight Sky Bamboo. Nabalitaan ko na ito ay isang mapagkukunan ng oras sa paglilinang na tumatagal ng hindi bababa sa 2 bilyong taon upang lumago. Sa isang sulok sa loob ng gusali, posibleng makakita ng isang bamboo shoot na kumikinang na may puting liwanag. Nang itinuon nila ang mga mata sa halamang ito, naramdaman nilang parang dinala sila sa ibang espasyo at oras. Narinig ko na ang Moonlight Sky Bamboo ay naglalaman ng napakadalisay na diwa ng oras. Isa ito sa pinakamaganda at pinakamahalagang kayamanan para sa pag-unawa sa time intent. Pagkatapos ubusin ito, maaari pang pagbutihin ng isang tao ang kakayahang maunawaan ng direkta ang time intent. Ang ganitong uri ng maalamat na time intent na mapagkukunan ay isang bagay na pangarap lang ng lahat ng taong nagil-inang ng time intent. Sa labas ng mundo, ito ay magiging hindi mabibili ng salapi. Ilang milyong taon na ang nakalilipas, may balita na ang kayamanang ito ay lumitaw sa isang tiyak na bahagi ng ancient desolate realm of gods. Ang time intent cultivator mula sa mga nakapalibot na zone ay sumugod lahat sa lugar na iyon, at maging ang mga God Lord ay personal na kumilos. 1367. Moonlight Sky Bamboo. Nagkatinginan ng lahat sa gusali ng Heaven's Legacy Race. Maging si Francis ay labis na natukso at nakalimutan ang tungkol sa panganib na binanggit ng maliit na pos ang magnanakaw. Ang ordinary time intent cultivation resources ay naglalaman lamang ng kapangyarihan ng time intent, ngunit ang Moonlight Sky Bamboo ay naglalaman ng time essence, isang tunay na kayamanan sa time intent cultivation resources. Pagkatapos ubusin ang mahalagang halaman na ito, maaaring dahan-daang pinuhin ng isa ang time essence, na magpapataas ng kahusayan kung saan naiintindihan ng isa ang time intent. Bukod dito, nabalitaan din na maaaring mapataas ng Moonlight Sky Bamboo ang kakayahan ng user na maunawaan ang time intent. Ito ay isang mapagkukunan na maaari lamang pangarapin ng mga nagsasaka ng time intent. Bagamat silang lahat ay tinukso ng hindi kapani-pani walang mahalagang kayamanang ito, wala sa kanila ang nang-ahas na kumilos ng walang ingat. Batay sa nakaraang karanasan, anumang lugar na may mahalagang kayamanan ay may katumbas na panganib. Walang sinasabi kung anong hindi kilalang panganib ang naninirahan sa gusali ng Heaven's Legacy Race kung saan matatagpuan ang Moonlight Sky Bamboo. Maingat na lumapit ang grupo habang pinagmamasdan ang kanilang paligid. Walang kakaiba. Nang hindi napansin ang anumang kaoy na hinala pagkatapos suriin ang lugar, nagsimula silang kumilos ng mas mabilis. Ngunit bago sila makalapit sa loob ng 100 talampakan mula sa gusali ng Heaven's Legacy Race, bigla nilang naramdaman ang isang napakataas na antas ng time intent na dumidiin sa kanila. Anong malakas na pagsupil?
Nagulat na sabi ni Ancient God Resplendence. Ito ay dapat ang time energy na inilabas ng Moonlight Sky Bamboo. Tuwang-tuwang sabi ng sinaunang Diyos na si Casper. Ang Moonlight Sky Bamboo ay isang kayamanan para sa paglinang ng time intent at napakataas ng antas. Dahil sa katotohanan na ang lahat ng mga mapagkukunan sa lugar na ito ay napakaluma, hindi na ito kakaiba sa lahat na ito ay naglalabas ng napakataas na antas ng enerhiya ng oras. Siyempre, may isa pang dahilan. Wala sa kanila ang ganoong kasanayan sa time intent. Ang pagsupil ay magiging mas mahina kung hindi. Sa pagpasok sa gusali ng Heaven's Legacy Race, wala pa rin silang napapansing kakaiba, kaya lalo silang naging matapang at dumiretso sa Moonlight Sky Bamboo. Gayunpaman, habang papalapit sila, ang pagsugpo sa time intent ay tumaas sa mga antas na walang katotohanan. Para bang ang espasyo ay naging makapal at malapot na paste na lubhang humahadlang sa lahat ng kanilang mga galaw. Ngunit ito mismo ang nagpahiwatig kung gaano kataas ang kalidad nitong Moonlight Sky Bamboo. Ang grupo ay 10 talampakan lamang mula sa Moonlight Sky Bamboo, ngunit ang pagsulong ng 1 pulgada pa ay aabutin ng napakalaking oras. Sa sandaling ito, may napansin ang kaliwang mata ni Francis na kakaiba. Mag-ingat ka. Agad na nagbabala si Francis, ngunit napakabagal na lumabas sa kanyang bibig ang kanyang boses. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, 3 malabong kislap ng puting liwanag ang lumabas mula sa loob ng gusali. Swoosh swoosh. Sa isang iglap, ang 3 ilaw na iyon ay lumapit sa grupo ni Francis nang may kahangahangang bilis. Dahil sa pagsugpo sa time intent, naging imposible para sa grupo na mag-react, hindi man lang mag-deploy ng mga depensibong hakbang. Boom! Bang! Ilang tinek ng liwanag na kasing kapal ng braso ang sumabog patungo sa kanilang kinatatayuan. Sa kabutihang palad, ang mga pag-atake na ito ay hindi ganoon kalakas, kaya hindi sila nakaranas ng nakamamatay na pinsala. Gayunpaman, kung patuloy silang mananatili sa Moonlight Sky Bamboo, wala silang kakayahang mag-counterattack, at madaragdagan ang kanilang mga pinsala hanggang sa hindi na sila makayanan pa. Nagsimulang lumayo ang grupo sa Moonlight Sky Bamboo. Ano iyon? Mukhang wala silang masyadong mataas na paglilinang, at ang kanilang mga pag-atake ay hindi masyadong malakas. Kung hindi, natapos na tayo doon. Habang lumalayo ang grupo ni Francis sa Moonlight Sky Bamboo, humina ang time intent suppression. Nakatitig ang lahat sa 3 espiritual na katawan na lumulutang sa kanilang mga ulo. Ito ang 3 natatanging Yao Gods, halos kasing laki ng isang ordinaryong tao, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay mabagsik. Ang kanilang mga mata ay tatsulok at mayroon silang mahahabang tainga, na ginagawa silang parang maliliit na demonyo. Wala silang mga paa, ang kanilang mga katawan ay lumulutang lamang sa hangin. Mga tao, mamatay. Ang 3 Devil, Yao Gods ay tumitig sa grupo ni Francis at sinimulan ang kanilang pag-atake. Napakawalang ingat. Napakahina, ngunit naglakas loob silang salakayin tayo. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay hindi maiwasang mapangiti ng malamig. Halos makuha na nila ang Moonlight Sky Bamboo, ngunit pinilit silang umatras ng 3 Devil Yao God na ito. Natikman nilang lahat ang lakas ng mga Devil Yao God na ito. Ang kanilang mga pag-atake ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong rank 8. Ang 3 Devil Yao Gods ay hindi natinag, ang kanilang hangarin sa pagpatay sa grupo ay halos nakikita. Swoosh swoosh. Ilang puting kislap ng liwanag ang bumaril pasulong. Bago pa man makapag-react ang sinaunang Diyos na si Casper, tinamaan na siya ng mga pag-ataking ito. Ang iba ay nakapag-react, ngunit ang tanging nagtagumpay sa pag-iwas ay sina Francis at Wu Heng. Ang bilis ng pag-atake. Ang sinaunang God Resplendence ay tumawag sa alarma. Nabigo silang mapansin ang puntong ito habang nasa ilalim ng matinding pagsugpo sa time intent. Bilisan mo at patayin mo sila, kung hindi, hindi natin makukuha ang Moonlight Sky Bamboo. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay sumigaw habang siya ay bumaril pasulong, nilaslas gamit ang kanyang palad. Boom! Nilinang ng sinaunang Diyos na si Casper ang wind intent, kaya ang palad na ito ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis.
Ngunit ang tatlong Yao God na ito ay bahagyang inilipat lamang ang kanilang mga katawan sa kaliwa upang madaling makaiwas sa pag-atake. Samantala, ang iba sa grupo ay naglunsad din ng isang salvo ng mga pag-atake upang maalis ang tatlong Yao God na ito. Boom! Swoosh! Ang hangin ay napuno ng mga pag-atake na lumilipad pabalik-balik. Ang tatlong Yao Gods ay lumundag at humabol sa mga maliliit na butas sa pagitan ng mga pag-ataking ito, iniiwas ang bawat pag-atake at lumilitaw na ganap na hindi nasaktan. Bagkus, ang mga kalaban nila ang unti-unting nag-iipon ng mga sugat. Ang tatlong Devil Yao Gods ay nagkaroon ng napakabilis na pag-atake na hindi maiiwasan maliban kung ibibigay ng isa ang lahat ng kanilang lakas sa paggawa nito. Damn! Ang sitwasyong ito ay nagdulot sa kanilang lahat ng pakiramdam na medyo napigilan. Nako, ang tatlong Devil Yao God ay mabilis lang kumilos, sa parehong antas ng instant movement. Ang instant movement ay nangangailangan ng oras upang maisigawa, ngunit ang tatlong Yao God na ito ay likas na pinagkalooban ng ganitong bilis. Ang mga Yao God na ito ay kumilos ng napakabilis na kahit na ang pagsali sa kanila sa malapit na labanan ay hindi kapanipaniwala. Mahirap i-lock ang mga ito gamit ang mga diskarte sa I-Bloodline. Walang magawang ngumiti si Francis. Ang tatlong Yao God na ito ay napaka-perceptive din, at sa sandaling naramdaman nilang sinusubukan ni Francis na kulong sa kanila, mabilis silang lalayo. Anong hindi kapani-paniwalang bilis? Ito kaya ang light race ng nangungunang 10 sinaunang karera. Nagulat si Wu Heng sa kanyang sarili. Ang rank 7th light race ay gumamit ng kapangyarihan ng oras. Taglay nila ang pinakamabilis na bilis sa fan universe, at walang sino man ang makakapaghambing. Ngunit ang liwanag na lahi ay hindi mga Yao Gods, at ang kanilang panlabas na anyo ay ganap na naiiba sa mga Devil Yao God na ito. Samantala, ang tatlong koponan ng Ancient Soul Hall, pagkatapos gumawa ng maikling sweep ng Giant God Race Treasury, ay naghiwalay upang ipagpatuloy ang paghahanap sa grupo ni Wu Heng. Huwag mong hayaang mahuli kita, dahil kapag tapos na ako sa iyo, magmamakaawa ka para sa kamatayan. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay may malungkot na ekspresyon. Nasa bingit na niya ang pagkuha ng Ancient God Seal at ibigay ang pinakadakilang serbisyo sa misyong ito, ngunit sa halip, ang tukana ni Wu Heng at Francis ay naging dahilan upang mapalibutan ang kanyang koponan at atakihin ng dalawang grupo ng mga Yao Gods, na naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng kanyang dignidad sa harap ng Ancient God Destruction Flow. Halos hindi pa tapos magsalita ang sinaunang Diyos na si JLC nang magsimulang kumislap ang bolang kristal sa kanyang kamay. Malapit lang. Nagulat ang sinaunang Diyos na si JLC. Medyo nagulat din ang iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall. Hindi nila inaasahan na magiging napakabuti ng kanilang kapalaran na muli nilang mahahanap ang lokasyon ng kanilang target. Elder, hindi mo ipinapalam kay Yoven. Tanong ng rank 9 Ancient God ng kanyang team. Iniutos ni Yoven na, kapag natuklasan ang lokasyon ng Ancient God Seal, kailangan niyang ipaalam kaagad. Huwag magmadali, nag-alinlangan sandali ang sinaunang Diyos na si JLC bago sinabi. Kung matagumpay niyang maibabalik ang Ancient God Seal sa pagkakataong ito, siya ay mabibigyang gantimpala. May isa pang dahilan. Ang kanyang mortal na kalaban na Ancient God Destruction Flow ay nasa team ni Yovan, at hindi niya gustong makinabang ang Ancient God Destruction Flow mula sa kanyang pagtuklas. Kung kaya nating lutisin ito ng mag-isa, ang merito ay magiging atin. At kung mahihirapan tayo, maaari pa rin nating ipaalam sa kanila mamaya. Sa sandaling idinagdag ng Ancient God JLC ang komentong ito, sumang-ayon ang iba pang dalawang miyembro. Ang pangkat ng sinaunang Diyos na si JLC ay mabilis na lumipad sa direksyon na ipinahiwatig ng bolang kristal. Isang gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang rank 9 expert ng Ancient Soul Hall ay gulat na tumawag. Paano magkakaroon ng gusali ng Heaven's Legacy Race dito? Gulat na bulong ng ibang miyembro. Naunawaan nila na ang Ancestral Legacy Treasury ay isang pribadong treasury ng Giant God Race, ngunit narito ang isang gusali ng Heaven's Legacy Race. Ito ay maliwanag na ang treasury na ito ay may hindi pangkaraniwang background.
Dapat nasa loob sila ng Heaven's Legacy Race Building, naghahanap ng kayamanan. Nagulat ang Rank 9 Ancient God. Ang Heaven's Legacy Race ay nag-iwan ng mga sangay ng pamana nito na nakakalat sa fan universe, at mayroong parehong malaki at maliit na kayamanan sa loob ng mga ito. Ang isang mataas na antas na dimensyon tulad ng Ancestral Legacy Treasury ay halos tiyak na tahanan ng isang hindi pangkaraniwang pamana ng Heaven's Legacy Race. Hindi maiiwasan ang sagupaan na ito. Malungkot na ngumiti ang sinaunang Diyos na si JLC at pagkatapos ay inakay ang kanyang koponan pasulong. Bago sila makalapit sa gusali, naramdaman nila ang nakakagulat na mga alon ng banal na kapangyarihan at ang mga tunog ng labanan, kaya bahagyang bumagal sila. Sa loob ng gusali ng Heaven's Legacy Race, ang tatlong napakabilis na Devil Yao Gods ay umalis sa grupo ng Giant God Race na labis na inis. Gumamit ng malakihang pag-atake upang ganap na i-lock ang mga lugar na maaari nilang iwasan, mungkahi ni Francis. Ang mungkahing ito ay agad na sinangayunan ng lahat. Ang tatlong Devil Yao Gods ay kumilos ng masyadong mabilis, ngunit ang mga hangganan ng lugar na ito ay naghihigpit sa kanilang kalamangan. Water Lightning Illusion Domain. Pinaandar ni Francis ang kanyang kaliwang mata at nagpakawalan ng lambat ng kidlat. Habang lumalawak ang enerhiyang ito ng kidlat, sinisipsip nito ang nakapalibot na water intent upang maging isang napakalaking lambat na kidlat ng tubig na nagsasara sa mga landas ng pag-urong para sa tatlong Devil Yao Gods. Gumamit din ang mga miyembro ng Giant God Race ng sarili nilang malakihang pag-atake. Ang tanging kakaibang katangian ng mga Devil Yao God na ito ay ang kanilang hindi kapani-pani walang bilis, ngunit ang kanilang mga depensa ay medyo katamtaman. Sa harap ng magkasanib na pag-atake na ito, mabilis silang napatay. Sa wakas naalis na namin sila. Bumantong hininga ang sinaunang Diyos na si Casper at pagkatapos ay bumalik sa Moonlight Sky Bamboo. Ngunit sa sandaling ito, tatlong malalakas na enerhiya ang lumitaw sa labas ng gusali ng Heaven's Legacy Race. Haha, amin ang Moonlight Sky Bamboo. Atin din ang buhay mo. Malakas na tumawa ang sinaunang Diyos na si JLC. Natalo sila noong nakaraan, ngunit ngayon, hindi lamang nila natuklasan si Francis at ang iba pa, natagpuan din nila ang Time Intent Cultivation Treasure na Moonlight Sky Bamboo. Ito ay isang dobleng ani. Ibang tao na. Napangiti si Ancient God Resplendence. Medyo pangit din ang mga ekspresyon ng iba. Sa loob ng gusaling ito, nahahadlangan ang kanilang mga sentido, na pinipigilan nilang malaman kung ano ang nangyayari sa labas hanggang sa huli na ang lahat. Sila ay mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Natigilan ng sinaunang Diyos na si Sundermount. Hindi ba kailangan ng Ancestral Legacy Treasury na ma-access ang Ancient God Seal? Paano kaya lumitaw ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall dito? Narito ang mga tao ng Ancient Soul Hall. Si Wu-Hing at Francis ay natigilan din at hindi makapaniwala. Paano naging ganito? Ang sinaunang Diyos na si Casper ay nanginginig, ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Kanina, noong malapit na nilang makuha ang mahalagang Moonlight Sky Bamboo, ang tatlong Devil Yao Gods ay lumitaw upang gumawa ng gulo. Ngayon, pagkatapos nilang harapin, isang mas malaking panganib ang lumitaw. Bagamat tatlo lang ang kalaban, hindi iyon kakayanin ng kanilang grupo. Ang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon lamang ang maaaring mangibabaw sa larangang ito ng digmaan. 1368. Ang Giant God Race ay may kalamangan sa mga numero, ngunit ang kalahating hakbang na God Lord of Ancient Soul Hall ay sapat na makapangyarihan upang madaling durugin ang sinuman sa ilalim ng Rank 9. Ang tanging taong may kakayahang pigilan ang Ancient God JLC kahit ilang sandali ay si Wu-Hing, ngunit ito ay kung ganap na i-activate ni Wu-Hing ang kanyang bloodline at ginamit ang lahat ng kanyang trump card. Paano magiging ganito? Paano sila naririto? Nakatadhana bang hindi na muling bumangon ang Giant God Race? Nawalan ng pag-asa si Ancient God Resplendence. Naniniwala siya na ang lugar na ito ay nakahiwalay sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hanggat nakakaipon sila ng sapat na mapagkukunan, maaari silang bumalik sa kanilang lahi at dahan-daang magpahinga at gumaling.
Sa dahan daw ang pag-unlad ng kanilang lahi, tiyak na isang araw ay malalampasan ang Ancient Soul Hall. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, ang pagtugis ng Ancient Soul Hall ay umabot pa sa Ancestral Legacy Treasury. Itong tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay imposible na nilang harapin. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming iba pang mga eksperto ng Ancient Soul Hall ang nasa lugar? Paano ka nakapasok? Prangka na tanong ni Wu Heng, malungkot ang kanyang ekspresyon. Ito ang pinakamalaking tanong sa kanyang isipan. Ang mga malapit ng mamatay ay hindi na kailangang malaman pa. Bahagyang ngumiti ang sinaunang Diyos na si JLC. Sa totoo lang, ang alam lang niya ay nakarating sila dito sa pamamagitan ng teleportation array na ginawa ng God Lord Stellar Aspect. Ang Diyos Lord Stellar Aspect at si Yoven ay may mahiwagang pinagmulan. Malamang, ang God Lords of Ancient Soul Hall lang ang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyayari. Palihim, nagmensahe ang sinaunang Diyos na si JLC sa iba pang dalawang sinaunang Diyos, agad na salakayin si Wu Heng. Ang pagkuha ng sinaunang selyo ng Diyos ay napakahalaga. Habang ang mga miyembro ng Giant God Race ay nawalan ng pag-asa, si Francis ay mahinhin na sinuri ang tatlo. Ito kaya ang mga tao na lumitaw malapit sa dalawang grupo ng Yao God noon. Naalala ni Francis ang eksena noon. Noong panahong iyon, ang dalawang pinakamataas na rank 9 Yao Gods ay nakatuklas ng iba pang tao at nagpasyang umalis ng magkasama upang palayasin sila. Isang kalahating hakbang na God Lord lang ang makakatanggap ng ganoong tugon mula sa dalawang grupo ng Yao God. Bees. Ang kaliwang mata ni Francis ay dahan-daang lumingon habang nakatutok siya sa Ancient God JLC. Unti-unti, nahayag kay Francis ang kalagayan ng katawan at kaluluwa ng sinaunang Diyos na si JLC. Sila talaga. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang mga pinsala sa trio na ito ay hindi pa ganap na gumaling. Ito ay partikular na ang kaso para sa sinaunang Diyos JLC. Siya ay nakakonsumo ng labis na dami ng enerhiya ng dugo, at ang kanyang soul origin ay malinaw na medyo mahina at hindi sa pinakamataas na pagganap nito. Wu Heng, makinig ka sa akin. Walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Francis habang nagme-message kay Wu Heng. Itinatago ng sinaunang Diyos JLC at ang kanyang mga miyembro ng koponan ang kanilang mga pinsala upang hindi mapansin ng mga miyembro ng Giant God Race, kaya, ang mga miyembro ng Giant God Race ay naniniwala na wala silang pagkakataong manalo at nahihirapan pa silang mag-ipon ng determinasyon na lumaban. Ibigay ang iyong buhay. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay sumigaw, at sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang palad, nagpadala siya ng isang itim na sinag ng liwanag. Sa itim na liwanag na ito ay isang ganid at kakaibang buwaya. Ito ang soul beast ng sinaunang Diyos JLC. Umindayog ang katawan ng sinaunang Diyos na si JLC habang sinasamahan niya ang kanyang soul beast sa pag-atake sa Ancient God Resplendence. Sa kabilang panig, ang iba pang dalawang miyembro ng Ancient Soul Hall ay naglabas ng kanilang sariling soul beasts. Magaling! Magkunwaring inaatake ang iba at pagkatapos ay palibutan si Wu Heng at paksain siya. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay tumawa sa sarili. Alam nilang lahat ang lawak ng kapangyarihan ni Wu Heng, at labis siyang nakakatakot kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas. Si Wu Heng din ang tanging taong may kakayahang makipaglaban sa sinaunang Diyos JLC sa larangang ito ng digmaan. Hanggat maaari siyang patayin, ang iba ay hindi dapat ikabahala. Kung ang Ancient God JLC ay nasa pinakamataas na lakas, kaya niyang direktang patayin si Wu Heng. Nako, hindi ganoon kadaling gumaling ang mga sugat sa kanyang soul origin. Kaya, ginamit niya ang planong ito upang madagdagan ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay. Ngunit tulad ng pag-atake ng mga eksperto sa Ancient Soul Hall, si Wu Heng ay sumabog pasulong. Boom! Isang nakakatakot na sinaunang bloodline ang lumabas at nakipagsagupaan sa tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall. Habang ina-activate niya ang kanyang Giant God Race bloodline, nagpakawala rin si Wu Heng ng mga defensive secret arts mula sa kanyang mga kamay. Agad na lumitaw ang isang 5 kulay na screen sa pagitan ng kanyang mga palad. Paano? Napangiwi ang sinaunang Diyos na si JLC sa hindi makapaniwala.
Parang hinulaan ni Wu Heng ang kanyang plano, agad na inilabas ang kanyang buong kapangyarihan at sumugod upang salubungin sila. Ang kanyang mga diskarte sa pagtatanggol ay nagawa ring lubos na pahinay ng mga pag-atake ng Ancient Soul Hall. Boom! Habang nabangga ni Wu Heng ang trio ng Ancient Soul Hall, biglang lumaki ang kanyang katawan. Isang napakalaking higanti ang lumitaw sa labas ng gusali ng Heaven's Legacy Race, na naging dahilan upang manginig ang buong mundo. Whoosh whoosh! Ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay pinalipad ng malayo bago sila tuluyang nakapagpatatag. Maliban sa sinaunang Diyos na si JLC, ang dalawa pa ay namutla, tumutulo ang dugo mula sa kanilang mga labi. Ang Ancient Soul Hall ay dalubhasa sa soul daw habang ang Giant God Race ay pinagkalooban ng hindi kapani-paniwalang pisikal na katawan. Bukod dito, si Wu Heng ay partikular na may napakakapal na Giant God Race na bloodline. Para sa kadahilanang ito, sa isang direktang sagupaan tulad noon, ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay napaatras ni Wu Heng. Paano ito mangyayari? Malinaw na mayroon tayong kalamangan, kaya dapat ay pasibo nilang depensahan. Natigilan ang pinakamataas na rank 8 Ancient God. Bukod dito, ang ibang mga miyembro ng Giant God Race ay talagang mukhang nalulumbay at natatakot, lubos na walang gana na lumaban. Napansin nila ang aming mga pinsala. Nagdilim ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si JLC. Matapos ipadala ang trio ng Ancient Soul Hall na lumipad si Wu Heng pasulong at inilabas ang isang daliri. Ang daliring ito ay sadyang napakalaki, parang bundok na umaakyat sa langit. Inipon nito ang lahat ng enerhiya sa katawan ni Wu Heng, pinagsama ito kasama ng 5 elements intent, at durog pasulong. Isang rank 9 Ancient God lang. Kahit na ang matandang ito ay nasugatan, ang pagpatay sa iyo ay kasing simple ng isang pitik ng aking daliri. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay nagalit. Ang kanilang plano ay ganap na umusok, at sa halip ay si Wu Heng ang nakahuli sa kanila. Ito ay nagpagalit sa kanya ng labis. Ngunit halos hindi na siya natapos sa pagsasalita nang may naramdaman ang Ancient God JLC, at nanlabo ang kanyang mga mata. Ang nag-charge na si Wu Heng ay biglang iniling ang kanyang ulo sa gilid. Sa likuran niya, lumitaw ang isang panaginip na pilak na mata na nakaharap sa trio mula sa Ancient Soul Hall. Iyan ay isang lihim na sining na katulad ng space transference ay. Ang rank 9 Ancient God ay tumawag sa alarma. Ang napakalaking katawan ni Wu Heng at napakalaking bloodline na enerhiya ay ganap na nakatago sa space transference ay sa kalangitan. Alab ng kidlat ng Tribulation ay. Sa kanyang Eye of Heaven state, pinakawalan ni Francis ang kanyang Tribulation Lightning Eye bloodline technique. Ang target niya ay walang iba kundi ang Ancient God JLC. Kamakailan lamang ay pumasok si Francis sa rank 8, at habang maaari niyang labanan ang isang rank 9 Ancient God, kung gusto niyang pumatay ng isa, kailangan niyang gamitin ang kanyang origin energy at ilan sa kanyang mga trump card. At ang Ancient God JLC ay isang half-step God Lord, sa mas mataas na antas kaysa sa rank 9 Ancient God. Sa harap ng gayong kalaban, hindi nang ahas si Francis na maging pabaya at inatake siya ng lahat ng lakas na maaari niyang tipunin. Ilang sandali lang ang nakalipas, tinanggal niya ang selyo sa kanyang origin energy. Bilang karagdagan, ang mga diskarte sa Eye bloodline ni Francis ay lubos na pinalakas sa estado ng Eye of Heaven. Kakrak! Isang baluktot na apoy ng kidlat ang sumabog sa kaluluwa ng sinaunang Diyos na si JLC. Ang hindi mabilang na mga kidlat ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang kaluluwa, ang enerhiya ng mapangwasak na kidlat na naging dahilan upang manginig sa takot ang dalawa pang sinaunang Diyos. Kung sila ang kukuha ng Eye bloodline technique na ito, sila ay maaaring patay o mabigat na nasaktan. Ang tinamaan ng Tribulation Lightning Eye Flame ay nabasag ang tren ng pag-iisip ng Ancient God JLC sa loob ng ilang sandali. Sa panahong ito, dumating ang pag-atake ni Wu Heng. Ay hindi. Ang iba pang dalawang sinaunang Diyos ay nagulat at gumamit ng mga diskarte sa pagtatanggol upang protektahan ang sinaunang Diyos JLC. Boom! Bang! Ang daliri ni Wu Heng ay umabant, pinuputol ang mga hadlang ng divine power na inilagay sa harap ng Ancient God JLC.
Ang sinaunang Diyos na si JLC ay itinapon din pabalik ng ilang libong li. Nako, nang ang pag-atake ni Wu Heng ay tumama sa Ancient God JLC, medyo nagsimula na siyang gumaling at nagawang pakilusan ang kanyang divine power upang protektahan ang kanyang sarili mula sa karamihan ng pinsala. Matapos gawin ang kanyang bahagi, hindi pinansin ni Francis ang Ancient God JLC at nagmamadaling bumalik sa gusali. Hindi pa rin tapos. Kumunat ang mga kilay ni Francis. Habang sila ni Wu Heng ay lumipat, sinabihan niya ang Ancient God Resplendent at ang iba pa na alisin ang Moonlight Sky Bamboo sa lalong madaling panahon, ngunit hindi pa sila nagtagumpay. Ngiyaw! Nakangiti ang munting Paz ang magnanakaw na parang sinasabi, sa huli, siya pa rin ang dapat gumawa ng lahat ng gawain. Thuish! Sa isang kulay pilak na kulay abong kislap ng liwanag, lumitaw ang maliit na Paz ang magnanakaw sa harap ng Moonlight Sky Bamboo. Ang Paz ang iyon. Hindi ito apektado ng pagsupil sa lugar na ito. Ang sinaunang Diyos Resplendence ay nagalak. Ang munting Paz ang magnanakaw ay tunay na hindi naapektuhan ng pagsugpo sa dimensyong ito, ngunit ang enerhiya ng oras na ipinalabas ng Moonlight Sky Bamboo ay lubhang kakilakilabot. Kahit ang munting Paz ang magnanakaw ay medyo naapektuhan. Gayunpaman, mabilis pa rin itong nakalapit sa Moonlight Sky Bamboo, inagaw ito gamit ang isang sweep ng paa nito. Sa sandaling ito, isang pagsabog ng enerhiya ang nagmula sa malayong abot tanaw. Puputukin ko kayong lahat. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay umungal habang siya ay sumugod sa isang itim na alon. Magtago ka sa loob, sabi ni Francis. Ang grupo ay tumakas ng mas malalim sa gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang grupo ay nagtagumpay lamang sa pagtulak pabalik sa Ancient God JLC sa pamamagitan ng paghuli sa kanya sa pamamagitan ng sorpresa, ngunit hindi nila nagawang masaktan siya ng ganoon. Bukod dito, ang lahi ng sinaunang kaluluwa ay bihasa sa bilis, at ang Ancient God JLC ay isang half-step na God Lord, na walang alinlangan na siya ang pinakamabilis na tao na naruroon. Kung tatakas lang sila, siguradong maaabutan niya. Kaya, ito ay isang mas mahusay na pagpipilian upang itago sa loob ng gusali ng Heaven's Legacy Race. Sumunod ka sa akin, diretsyong sabi ni Francis. Noong ginagawa niya ang desisyong ito, halos iniskan niya ang gusali at natuklasan na napakalaki nito. Sa kanilang pagtakas, nakita nila ang maraming time-type cultivation resources na lumalaki sa iba't ibang lugar, ngunit wala sa kanila ang kasing halaga ng Moonlight Sky Bamboo. Ang pagliligtas sa kanilang mga buhay ay mas mahalaga, kaya't wala silang oras upang tipunin ang mga mapagkukunang ito. Bukod pa rito, ang paglapit sa mga mapagkukunang ito ay magdudulot sa isang tao na maapektuhan ng time intent na ipinalabas nila. Malamang na maabuti ng sinaunang Diyos na si JLC bago pa man nila matapos ang pagtitipon ng isa sa kanila. Maliban sa mga mapagkukunang ito, mayroon ding mga Devil Yao God na iyon. Kapag nakita ng mga Devil Yao God na iyon ang grupo ni Francis, agad silang magpapakita ng ganid at galit na galit. Ipaubaya mo sila sa akin. Pumunta si Wu Heng sa likuran ng grupo, pinasigla ang kanyang bloodline, inilipat ang kanyang divine power, at nagpaputok ng 5 kulay na screen ng liwanag upang harangan ang mga pag-atake ng Devil Yao Gods. Sa kabutihang palad, ang mga Devil Yao God na ito ay hindi masyadong malakas, kaya si Wu Heng lamang ay sapat na upang harapin sila. Ngiyaw! Ang maliit na Paz ang magnanakaw ay biglang tumalon mula sa balikat ni Francis at sa gilid. Anong balak ng Paz ang iyon? Agad na tanong ng sinaunang Diyos na si Casper. Hawak ng munting Paz ang magnanakaw ang Moonlight Sky Bamboo, kaya ayaw niyang makitang may mangyari dito. Ang maliit na Paz ang magnanakaw ay naging 4, at ang mga katawan nito ay nagsimulang tumalon sa paligid ng lugar. Ang kulay pilak na kulay abo na liwanag ay umaagos sa paligid ng kanyang mga paa habang ito ay nagkukumahog sa paligid. Ang kulay abo at madilim na silid ay biglang nagsimulang kumislap sa madilim na liwanag, na naglalabas ng hindi maipaliwanag na lamig. Swish! 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 Dumating ang 3 humahabol mula sa Ancient Soul Hall. Biglang. Whoosh! Boom! Maraming butas ang biglang lumitaw sa mga dingding ng koridor, na nagbuga ng itim na apoy na lumikha ng napakalaking lambat ng apoy. Mag-ingat ka!
Namutla ang sinaunang Diyos na si JLC, ngunit huli na ang kanyang babala. Dalawang kalapit na Devil Yao Gods ang agad na nilamon ng apoy at nasunog hanggang sa abo. Ang trio mula sa Ancient Soul Hall ay nahuli din sa napakalaking lambat na ito ng itim na apoy. Nagsimulang masunog ang kanilang mga katawan, at maging ang kanilang mga kaluluwa. Damn! Isa itong mekanikal na bitag ng Heaven's Legacy Race. Maririnig ang galit na galit habang ang tatlo ay napilitang tumigil at patayin ang nakakatakot na itim na apoy. 1369. Damn! Isa itong mekanikal na bitag ng Heaven's Legacy Race. Maririnig ang galit na galit habang ang tatlo ay napilitang tumigil at patayin ang nakakatakot na itim na apoy. Anong uri ng apoy ito? Ang pinakamataas na rank 8 Ancient God Expert ng Ancient Soul Hall ay tumawag sa alarma. Ang mga itim na apoy ay nagawang sumipsip ng enerhiya sa kanilang mga katawan upang mapataas ang tindi ng apoy, at maaari pa nilang maapektuhan ang kaluluwa. Bilang pinakamahina sa trio ng Ancient Soul Hall, dumanas siya ng matinding sakit. Boom! Sa kabilang panig, ang Ancient God JLC ay nagpakawala ng malakas na water intent upang patayin ang apoy. Pagkaraang gawin ito, agad siyang kumilos para iligtas ang kanyang mga kasama. Ang pasang iyon ay may ganitong kakayahan din. Natigilan ng sinaunang Diyos na si JLC. Sa orihinal, ang gusaling ito ay napakaluma na ang lahat ng kagamitan nito, kabilang ang mga mekanikal na bitag, ay tumigil sa paggana. Ngunit ngayon lang, matagumpay na na-activate ng maliit na pas ang magnanakaw ang ilan sa mga bitag. Kung patuloy silang pipilitin na dumaan, hindi maiiwasang mas mahahadlangan pa sila. Mga tao, mamatay. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang galit na galit. Ilang puting kislap ng liwanag ang bumaril patungo sa trio ng Ancient Soul Hall. Ang maliliit na diablo na ito ay nagbagong anyo sa mga kislap ng liwanag, nagpapaputok ng mga sinag ng liwanag sa bawat pag-alis ng kanilang mga kuko. Ano lang ito? Sumimangot ang pinakamataas na rank 8 Ancient God. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang ganitong uri ng Yao God, at isinantabi nila ang lahat para walang pakialam na umatake. Malinaw na sumailalim sila sa demonisasyon at nawala ng malay. Mga mababang antas na idiotek na nilalang. Malamig ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si JLC habang iwinawagayway ang kanyang palad, nagpapakawala ng alon ng itim na tubig. Ang mga itim na alon ay sumasakop sa isang napakalaking lugar, ganap na napuno ang silid. Ang mga Devil Yao Gods ay mabilis, ngunit ang kanilang mga antas ng paglilinang ay medyo mababa. Hindi nila kayang pigilin ang mga pag-atake ng isang kalahating hakbang na Panginoong Diyos. Napuno ng hiyawan ang hangin, at tumagal lamang ng ilang sandali para mapatay ang lahat ng Devil Yao Gods. Elder, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng rank 9 Ancient God. Kung magpapatuloy sila, patuloy silang makakaharap ng mga hadlang. Sa sandaling ito, gusto niyang ipaalam kay Yovan. Malinaw na sinaliksik ng Diyos Lord Stellar Aspect ang pamana at kakayahan ng Heaven's Legacy Race. Bilang kanyang disipulo, si Yovan ay malamang na may kakayahang desarmahan ang mga bitag na ito. Nakulong na sila sa lugar na ito. Hindi tayo nagmamadali. Dahan-dahan nating magagawa ang paraan, patayin sila, at tapusin ang ating misyon. Sinabi ng sinaunang Diyos na si JLC. Kung makikipag-ugnayan sila kay Yovan ngayon, hindi ba't ito ay nagsasabi lamang sa kanya na muli niyang nasagasaan si Wuhing ngunit nahuli sa kanilang palihim na pag-atake? Siya ay isang half-step Godlord, ngunit siya ay nahuli ni Wuhing at ilang rank 8 Ancient God. Ito ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. Kung nalaman ito ng kanyang mortal na kalaban na Ancient God Destruction Flow, tutukso siya tungkol sa bagay na iyon sa loob ng milyon-milyong taon. Gayunpaman, kung mapatay niya ang grupo ni Wuhing at maibalik ang Ancient God Seal, wala sa mga iyon ang mangyayari. Ito ay perpekto. Kailangan din namin ng ilang oras upang makabawi mula sa aming mga pinsala, patuloy ng sinaunang Diyos JLC. Tama si Elder. Pagdating ng panahon, hindi na sila makakatakas. Ngumiti ang rank 9 Ancient God. Ang bawat isa ay may sariling makasariling pagnanasa, at sila ay walang pagbubukod.
Gusto nila ang kredito para sa kanilang sarili. Ang trio mula sa lahi ng sinaunang kaluluwa ay napigilan ng mga bitag ng lahing pamana ng langit. Malinaw na napansin ito ng grupong Giant God Race. Heaven's Legacy Secret Art. Bilang miyembrong nag-aangat sa likuran, si Wu Heng ang may pinakamalinaw na pananaw. Sa orihinal, dahil masyadong maraming oras ang lumipas, ang lahat ng kagamitan, kabilang ang mga bitag, ay tumigil sa paggana, ngunit ang mga galaw ng maliit na magnanakaw na pusa ay nagtagumpay sa muling pag-activate ng ilang mga bitag. Kailangang mapagtanto ng isang tao na kahit isang taong bihasa sa lihim na sining ng Heaven's Legacy Race gaya ni Wu Heng ay hindi kayang i-activate ang mga bitag ng Heaven's Legacy Race sa ganoong kaikling panahon. Makikita kung gaano ka-abnormal ang kakayahan ng maliit na pasang magnanakaw. Ang pasang ito ay hindi kapani-paniwala. Ang mga mata ng sinaunang Diyos na si Casper ay napuno ng pagkabigla. Ang sinaunang Diyos na Thundermount ay may medyo mas magandang ekspresyon. Nasaksihan din niya ang maliit na pasang magnanakaw na gumamit ng isang bloodline na kasanayan ng lahi ng sinaunang kaluluwa upang talunin ang isang soul beast. Mabilis na tumakas ang grupo sa pinakamalalim na bahagi ng gusali. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Ancient God Resplendence. Sa nakaraang sitwasyon, tumakas man sila, naabutan agad ng Ancient Soul Hall Trio. Ngayon, tumakas na sila sa gusali at pansamantalang ligtas, ngunit talagang nakakulong sila dito. Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay darating sa kalaunan, at pagkatapos ay ano ang kanilang gagawin? At least buhay pa tayo at may oras para mag-isip ng countermeasure. May pagkakataon pa tayong makaalis dito, walang pakialam na sabi ni Wu Heng. Tumigil ka na sa pagsasalita. Alisin muna natin ang mga kalapit na Yao Gods. Inis ka ni Francis ang lugar at sinabi. Nagtulungan ang grupo para lipulin ang lahat ng Devil Yao Gods sa lugar. Ipamahagi ang Moonlight Sky Bamboo. Tiningnan ng sinaunang Diyos na si Casper ang maliit na pasang magnanakaw sa balikat ni Francis. Napagkasunduan nila noon na hindi sila makikialam sa anumang nakuha ni Francis, ngunit ang Giant God Race ay gumanap din ng hindi maliit na papel sa pagkuha ng Moonlight Sky Bamboo. Ngiyaw! Ang munting pasang magnanakaw ay hindi kusang loob na inilabas ang Moonlight Sky Bamboo. May 3 section itong Moonlight Sky Bamboo. Isang section ang kukunin ko. Tumingin si Francis sa mga miyembro ng Giant God Race. Okay, hahatiin natin sa ganoong paraan. Ang sinaunang Diyos na si Casper at ang iba ay nag-isip tungkol dito ng ilang sandali bago agad na sumang-ayon. Kung ito ay ibinahagi ayon sa kung gaano kalaki ang pagsisikap ng isa, sina Francis at Wu Heng ay hamarang sa Ancient God JLC habang ang maliit na pasang magnanakaw ay personal na kumuha ng Moonlight Sky Bamboo. Kaya, talagang karapat-dapat si Francis ng 2 seksyon. Natural na masaya silang tanggapin si Francis na kumukuha lamang ng 1 seksyon. Wala silang ideya na si Francis ay may kakayahan sa God Eye Duplication at maaaring duplicate ang resource na ito. Higit pa rito, ang Moonlight Sky Bamboo ay masyadong mataas ang kalidad. Ang pagdedouble sa buong bahagi ay kumonsumo ng malaking halaga ng enerhiya at kahit na magkakaroon ng pagkakataong mabaigo. Kaya, gusto niya lamang ng 1 seksyon pa rin upang lubos na madagdagan ang mga pagkakataon ng tagumpay. Matapos maipamahagi ang Moonlight Sky Bamboo, itinoon ng lahat ang kanilang mga mata sa mahalagang mga mapagkukunang lumalaki sa maliit na lugar na kasalukuyang kinaroroonan nila. Whoosh! 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 Lahat sila ay nagsimulang umalis. Bagamat maliit ang lugar na ito, ang mga mapagkukunan dito ay marami at napakataas ng kalidad. White Moon Grass. Hindi lamang ito isang cultivation resource para sa time intent, ngunit nakakapagpalusog din ito ng kaluluwa at nagpapadalisay sa puso. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay sumigaw sa alarma habang inililipat niya ang isang malaking bato sa isang tabi at pumitas ng isang halamang gabay na hugis buwan. Ang mga mapagkukunan ng lugar na ito ay pangunahing nakatuon sa layunin ng oras, ngunit may ilang iba pang uri ng mga mapagkukunan na pinaghalo. Tuwang-tuwang naghanap ang mga miyembro ng Giant God Race, pinupulot ang anumang mahalagang kayamanan na makikita nila. Bakit hindi gumagalaw yung batang yon?
Sinulyapan ng sinaunang Diyos na si Casper si Francis ngunit natuklasan na nakatayo pa rin siya sa kanyang orihinal na lugar. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, napagpasyahan ng sinaunang Diyos na si Casper na, dahil napakaraming miyembro ng Giant God Race, naniwala si Francis na walang pag-asa na makakuha ng anumang bagay na masyadong mahalaga, kaya nagpasya siyang huwag subukan. Biglang gumalaw si Francis. Lumapit siya sa isang gumuhong sulok ng dingding at itinulak ang isang palad upang alisin ang mga durog na bato. Ilang sandali pa, isang jade green na ilaw ang sumabog. Swish! Inagaw ni Francis ang isang bilog na bato na halos kasing laki ng palad. Isang madilim na berdeng liwanag ang dumadaloy sa ibabaw nito, at naglabas ito ng mahina at madilim na lamig. Jade Nether Spirit Essence Stone. Agad na nakilala ng sinaunang Diyos na si Casper ang malamig na batong jade na ito at nabigla siya. Pambihirang bato. Ito ay isang kakaibang mutation ng Godstone Essence. Naglalaman ito ng napakalaking dami ng asensya ng mundo. Maaari nitong payagan ng isang tao na mabilis na patatagin ang banal na yugto ng isang tao at palakasin ang banal na kapangyarihan ng sinaunang Diyos. Tumingin ang sinaunang Diyos na si Sundermount sa pagtataka. Bagamat marami silang naipon, hindi gaanong naani ang maihahambing sa Jade Nether Spirit Essence Stone. Matapos ilagay ang bato sa kanyang interspatial na dimensyon, muling sinuri ni Francis ang lugar. Para sa time intent, mayroon na siyang Moonlight Sky Bamboo, kaya hindi na niya kailangang humanap ng iba pang mapagkukunan ng time intent maliban kung mas mataas ang kalidad ng mga ito kaysa sa Moonlight Sky Bamboo. Para sa kadahilanang ito, hindi nagmamadaling umalis si Francis, sa halip ay hinanap ang lugar upang makita kung mayroong anumang mapagkukunan na mas angkop para sa kanya. Ang Jade Nether Spirit Essence Stone ay isa sa mga ito. Maaari nitong dalisayan ang kanyang katawan, palakihin ang kanyang paglilinang, at paikliin ang kanyang banal na kapangyarihan. Ilang sandali pa, muling kumilos si Francis. Lumipad siya sa likod ng isang makina at sumuntok. Boom! Bang! Nasuntok ang makina, tumambad ang dalawang prutas na tumutubo sa isang sulok. Walang kabuluhang espiritu libo-libong nag-iiwan ng bunga. Tuwang-tuwa si Francis. Bagamat ang Void Spirit Thousand Leaves Fruit ay isang time intent cultivation resource, naglalaman din ito ng space intent. Ito ay isang space-time type na mapagkukunan na medyo mataas ang kalidad. Bagamat ang halaga nito ay mas mababa kaysa sa Jade Nether Spirit Essence Stone, ang Space Intent ay isang bagay na susubukan ng bawat cultivator na matutunan, at ang isang mapagkukunan na naglalaman ng kapangyarihan ng Space-Time Intent ay natural na mas mahalaga kaysa sa mga mapagkukunan ng Time Intent na may katulad na kalidad. Damn! Pinipili lang ng batang ito ang magagandang bagay. Sa wakas ay naunawaan ng sinaunang Diyos na si Casper ang iniisip ni Francis, kalidad kaysa dami. Sa kabilang dulo, ang maliit na pas ang magnanakaw ay mayroon ding napakabungang ani. Hindi nagtagal bago ang lugar na ito ay nalinis ng mga mapagkukunan. Bagamat mas maraming tao ang Giant God Race at marami ang naani, ang kabuoang halaga ng kanilang ani ay hindi pa rin matutumbasan sa natipon ni Francis at ng maliit na pas ang magnanakaw. Ang Ancient God Resplendence at Ancient God na si Casper ay pumunta kay Francis para tanungin kung ano ang gusto niya kapalit ng Void Spirit Thousand Leaves Fruit o Jade Nether Spirit Essence Stone. Hindi gusto ni Francis ang kanilang iniaalok, kaya tumanggi siya. Matapos dambungin ang lugar ng mga mapagkukunan, ang grupo ay nagsimulang pag-isipan ng iba pang mga bagay. Kailangan pa ng Ancient Soul Hall Trio ng ilang oras para makarating dito. Kung lahat tayo ay lalakas ng kaunti sa oras na ito, maaari tayong lumaban. Pagkasabi nito, umupo si Wuheng na naka-cross-legged sa sahig. Lord Wuheng, tama ka. Ang sinaunang Diyos na si Sundermount ay umupo rin sa lupa, kinuha ang ilan sa mga mapagkukunan na kanyang nakalap, at nagsimulang magtanim. Pareho talaga ang plano ni Francis. Swish! Pumasok siya sa space-time robe at nagsimulang magtanim. Samantala, ang maliit na pas ang magnanakaw, sa utos ni Francis, ay nagsimulang baguhin ang mga bitag sa paligid ng lugar na ito upang maantala ang trio ng Ancient Soul Hall ng kaunti pa. Nagsimula ring linangin ang Ancient God Resplendence.
Tanging ang sinaunang Diyos na si Casper, sa pagtugis ng mas maraming kayamanan, ang piniling patuloy na mamasyal sa paligid ng lugar. Sa pag-alis sa silid kung saan naroon ang lahat, ang sinaunang Diyos na si Casper ay pumunta sa isang silid na puno ng malalaking makina. Ang mga makinang ito ay matagal nang tumigil sa paggana, at lahat sila ay natatakpan ng makapal na suso ng alikabok. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay umakyat sa isang malaking kristal na silindro. Mayroong maraming mahalagang mapagkukunan sa loob ng kristal na silindro, ngunit ang karamihan ay nalanta. Biglang, ilang mahinang sinag ng liwanag ang nagmula sa ilalim ng mga mapagkukunang ito. Ang mga dingding ng kristal na silindro at ang takip ng mga lantang halaman ay humadlang sa kanya na makita kung ano talaga ang nasa ibaba. Mayroon bang isa pang napakahalagang kayamanan sa loob? Ang sinaunang Diyos na si Casper ay biglang nakaramdam ng tukso. 1370. Sa pagpasok sa space-time robe, unang sinubukan ni Francis na i-duplicate ang kanyang seksyon ng Moonlight Sky Bamboo. Siyempre, kung wala siya sa loob ng space-time robe, kung saan medyo may oras pa siya, hinding-hindi maglalakas loob si Francis na subukan at duplicate ang ganoong kayamanan sa isang napakahalagang yugto na tulad nito. Napakahalaga ng isang seksyon ng Moonlight Sky Bamboo, at ang kalidad at antas nito ay mas mataas sa antas ng paglilinang ni Francis. Pinahirapan nito ang pagdoble. Bukod dito, ang paggamit ng God Eye duplication ay naubos ang origin energy sa kanyang bola ng Dreamy Silver. Ang eye intent at kaluluwa ni Francis ay maiiwang pagod din. Nangangahulugan ito na, sa panahon at pagkatapos ng pagduplicate ng isang bagay, si Francis ay magiging mahina. Sa sandaling sinimulan niya ang proseso ng pagdoble sa Moonlight Sky Bamboo, agad na kinuha ni Francis ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng time intent tulad ng time origin flower. Ang mga cultivation resources na ito ay mas mababa ang kalidad kumpara sa mga resources na nakalap niya mula sa silid na ito. Para sa kadahilanang ito, walang plano si Francis na i-duplicate ang mga ito at ginamit lang ito kaagad. Wala pang 3 araw ang lumipas, pagkatapos ni Francis matapos ang ika-4 na time-type cultivation resource, ang kanyang mga labi ay napangiti at binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang aking time intent ay sa wakas ay umabot na sa level 5. Dati, ang time intent ni Francis ay nasa tuktok na ng level 4. Ngayong siya ay nasa espesyal na dimensyong ito at may tulong ng napakatandang time-type cultivation resources, madali siyang nakapasok sa susunod na antas. Sa mga sinaunang Diyos, ang level 5 time intent ay ganap na walang silbi. Gayunpaman, sa level 5, maaaring gamitin ni Francis ang time intent para baguhin ang daloy ng oras sa loob ng space-time robe. Bees. Unti-unting nagsimulang mag-fuse ang time intent sa space-time robe dimension. Biglang, ang mga bituin sa kalangitan sa gabi ay nagsimulang kumislap bilang isa, at ang kanilang mga posisyon ay bahagyang nagbago. Kasabay nito, bumuhos ang malalim na enerhiya ng time intent mula sa itaas upang bawain ang buong dimensyon. Ang sinumang may kahit na pangunahing pag-unawa sa time intent ay mararamdaman na ang daloy ng oras sa dimensyong ito ay nagbago. Naabot na ng Master's time intent ang level 5. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay medyo nagulat. Alam na alam nito na nilinang ni Francis ang 10 ilang uri ng layunin, at time intent ang pinakamahirap na layunin na linangin sa kanilang lahat. Para kay Francis na maabot ang antas na ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Sa oras na ito, ang 20 araw sa space-time robe ay isang araw lamang sa labas ng mundo. Pinag-aralan ni Francis ang sitwasyon at nagbigay ng magaspang na pagtatansya. Kayong lahat ay dapat ding linangin ang ilang time intent. Ipinasa ni Winford ang natitirang bahagi ng time type na mapagkukunan sa Black Destruction Serpent Dragon at Winford. May pagkakataon na kakailanganin niya ang kanilang tulong sa hinaharap. Kung sila ay hindi sanay sa time intent, sila ay nasa labis na kawalan sa dimensyong ito. Maraming salamat, Guro. Magalang na tumawag ang Black Destruction Serpent Dragon. Matagal na nitong napansin kung gaano kakaiba ang mga mapagkukunang ginagamit ni Francis. Sa maingat na pagmamasid, napagtanto nito na ang lahat ng mga mapagkukunang ito ay napakatanda na, ang ilan sa mga ito ay higit sa 1 bilyong taong gulang.
Matapos gawin ang lahat ng ito, kinuha ni Francis ang Jade Nether Spirit Essence Stone. Anumang mapagkukunan na maaaring magtaas ng paglilinang ng isang tao ay palaging mababawasan ang pagiging epektibo kapag kinuha ito sa pangalawang pagkakataon. At sa ngayon, si Francis ay nahaharap sa isang krisis at kailangan niyang mabilis na dagdagan ang kanyang lakas. Kaya, ginamit niya ang batong ito nang hindi muna ito nadobol. Nagsimulang ilabas ni Francis ang kakaibang enerhiya sa loob ng Jade Nether Spirit Essence Stone. Ang enerhiya na ito ay sobrang dalisay at may bahid ng bahagyang ginaw. Pagkatapos umikot sa kanyang katawan ng isang beses, ang enerhiya ay sumanib sa kanyang divine stage. Sa paglipas ng panahon, ang enerhiya sa katawan ni Francis ay patuloy na tumataas. Sa labas ng mundo, si Wuheng at ang iba ay naglilinang sa kanilang sariling natatanging sukat. Sa ilang sandali, ang katawan ni Wuheng ay biglang sisubog na may sinaunang bloodline na enerhiya, ngunit ito ay mabilis na binawi. Sa simula, ang iba ay maaabala ng enerhiya na ito, ngunit mabilis silang nasanay dito. Ang katawan ni Wuheng ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang Diyos na Panginoon. Sa mapanganib na sandaling ito, ang potensyal sa kanyang katawan ay pinasigla, na naging sanhi ng kanyang lakas na pumailang-lang. Sa labas ng silid, ang maliit na paws ang magnanakaw ay naghahanap ng kayamanan habang pinapagana ang mga bitag. Samantala, ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay hindi nagmamadaling, pinadisarma, ang mga traps at array. Ang kanilang paraan ng pagdidisarmahan ay natural na pagkasira. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang bihasa sa arrays o mechanical traps, kaya sa halip na mag-aksaya ng oras at enerhiya sa pag-iisip kung paano aalisin ng sandata ang mga bitag, mas mabuting sirain na lang ang mga ito. Kung ang gusaling ito ay kinokontrol at pinamamahalaan ng isang tao, kung gayon ang mga bitag sa isang partikular na lugar ay magkakaugnay upang, kapag ang isang bitag ay dinasarmahan sa bagay na ito, ang iba pang mga bitag ay umatake. Ngunit sa oras na ito, ang mga bitag na ito ay dali-dali lang na-activate ng maliit na paws ang magnanakaw, kaya hindi sila naugnay sa iba pang mga bitag. Boom! Bang! Bumagsak! Matagumpay na nasira ng trio ng Ancient Soul Hall ang isang bitag at umusad ng kaunti pa. Ngunit pagkatapos nilang pumasok sa silid, mga tao, mamatay. Ilang Devil Yao Gods ang walang pakialam na sumalakay. Mga idiot talaga. Ang tatlo mula sa Ancient Soul Hall ay matagal nang nasanay dito. Gumamit sila ng ilang malalaking pag-atake upang patayin ang lahat ng mga Yao Gods. Sa pagsulong nila, inipon din nila ang mga mahahalagang halaman na nakita nila sa daan. White Moon Grass, Essence Jade Fruit. Ang Peak Rank 8 Ancient God ay masayang lumipad papunta sa isang kwarto sa gilid. Ito ay Celestial Soul Purifying Spirit Dew. Ang mga mata ng sinaunang Diyos na si JLC ay kumikinang habang kumukuha siya ng dalawang maitim at transparent na patak ng hamog mula sa isang depresyon na puno ng mga halamang gamot. Maaaring linisin ng Celestial Soul Purifying Spirit Dew ang kaluluwa at ayusin ang anumang pinsala at pinsalang natamo. Maaari pa nitong agad na palitan ang enerhiya ng kaluluwa. Elder, binabati kita sa pagkakaroon ng gayong mahalagang hamog. Ang iba pang dalawang miyembro ng Ancient Soul Hall ay hinahangad din ang hamog na ito, ngunit sila ay lubhang mataktika at alam na hindi humingi ng bahagi. Akin ang hamog na ito, ngunit hindi ko kailangan ang alinman sa mga mapagkukunan sa paligid. Tuwang-tuwa at malakas na tumawa ang sinaunang Diyos na si JLC. Sa hamog na ito, ang kaluluwa ni Elder ay gagaling ng wala pang isang araw, at ang lakas ni Elder sa soul daw ay maaaring tumaas pa sa ibang antas. Pagdating ng oras, si Wuheng at ang kanyang grupo ay matatapos. Agad na pinuri ng Rank 9 Ancient God. Kung ang kanilang koponan lamang ang makatapos sa misyon, tiyak na makakakuha sila ng mas mahalagang gantimpala kaysa sa dalawang patak ng mahalagang hamog na iyon. Magtrabaho ng mas mabilis. Agad na sinabi ng sinaunang Diyos na si JLC. Gamit ang Celestial Soul Purifying Spirit Dew, gagaling ang kanyang mga sugat sa loob ng wala pang isang araw, at mapapabuti pa ang kanyang soul intent. Dahil ito ang nangyari, hindi na sila makapagbigay pa ng oras sa grupo ni Wuheng.
Kinailangan silang patayin sa lalong madaling panahon. Makalipas ang isang araw, gumaling ang mga sugat ni Ancient God Jailsi at mas lumakas pa ang kanyang kaluluwa. Sa pagtutulungan, ang grupo ng tatlo ay mabilis na sumulong sa kailaliman ng gusali. Sa loob ng space-time robe, si Francis ay nakapagtanim na ng higit sa 100 araw. Ang kanyang aura ay higit na mas malakas kaysa dati, at ang kanyang katawan ay pumutok sa kahangahangang banal na kapangyarihan. Bees. Ang Jade Nether Spirit Essence Stone sa kamay ni Francis ay ganap nang nawala ng anumang liwanag, na tila walang pinagkaiba sa isang ordinaryong berdeng bato. Sa isang tiyak na sandali, pinataas ni Francis ang bilis ng pagsipsip niya ng enerhiya, dahilan upang mawala ang anumang kinang na natitira sa Jade Nether Spirit Essence Stone. Basag. Nabasag ang Jade Nether Spirit Essence Stone. Ilang sandali pa, ang enerhiya sa paligid ng katawan ni Francis ay unti-unting bumababa. Not bad. Ang cultivation ko ay malapit na sa peak ng rank 8. Tuwang-tuwa si Francis. Kailangang mapagtanto ng isa na nakapasok lang siya sa rank 8 mga 3 taon na ang nakakaraan. Ang bilis ng paglilinang na ito ay halos hindi naririnig maliban sa mga taong muling nagsimula ng kanilang paglilinang. Sa ika-30 araw ng kanyang pag-iisa, matagumpay niyang na-duplicate ang Moonlight Sky Bamboo. Sa ngayon, nabawi na niya ang 70 hanggang 80% ng kanyang soul intent at eye intent. Nang handa nang kunin ni Francis ang Moonlight Sky Bamboo at i-absorb ang time essence nito, isang malakas na ripple ng time intent ang nagmula sa labas. Ano ito? Ang tinig ng sinaunang Diyos na si Casper ay umalangaw-ngaw sa silid. Agad na iniwan ni Francis ang space-time robe at ibinaling ang kanyang mga mata upang makita kung ano ang nangyayari. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay nakatayo sa isang silid sa gilid ng lugar, sa harap ng isang malaking kagamitan. May mga kristal na silindro sa apparatus na ito, at isa sa mga ito ay nabasag. Isang bagay sa loob ng basag na cylinder na ito ay kumikinang na may puting ilaw at pumipintig na may time intent. Ay hindi. Sa kanyang kaliwang mata, nakikita ni Francis ang mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na tao. Hindi niya maingat na sinuri ang mga makinang ito noon, ngunit ngayon na ginamit niya ang kanyang kakayahang makita, nakikita niya na ang linya ng mga kristal na tubo ay konektado lahat sa isang instrumento. Bees. Ang mga ripples ng intent mula sa basag na kristal na tubo ay lalong tumitindi, at pagkatapos ay isang puting bola ng liwanag ang lumipad patungo sa sinaunang Diyos na si Casper. Anong? May napansing kakaiba ang sinaunang Diyos na si Casper at naalarma siya. Gusto niyang umiwas, ngunit masyadong mabilis ang puting liwanag at pumasok sa kanyang katawan. Isang katawan sa pag-iisip ng kaisipan. Si Francis ay namangha. Anong nangyayari? Ang ibang mga tao sa pag-iisa ay unti-unting nagsimulang magising. Nag-scan sila gamit ang kanilang divine senses at agad na napansin ang kakaibang sitwasyon ng sinaunang Diyos na si Casper. Isang mental thought body ang pumasok sa katawan ng sinaunang Diyos na si Casper. Agad na sinabi ni Ancient God Resplendence. At ang mental thought body na ito ay napakalakas. Lumamlam ang ekspresyon ni Wu Heng. Ayaw niyang makita ang isa sa mga miyembro ng kanyang koponan na nasa panganib sa oras na tulad nito. Whoosh! 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 Agad na lumapit ang grupo para tulungan ang sinaunang Diyos na si Casper na sugpuin ang mental thought body na ito. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay sumigaw, ang kanyang mukha ay lumikot na para bang nakararanas siya ng matinding paghihirap. Ngunit nang makalapit ang iba, ang sinaunang Diyos na si Casper ay biglang huminahon at nagpahayag ng masama at nakakatakot na ekspresyon. Mga tao, papatayin ko kayong lahat. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay biglang tumingin kay Francis at sa iba pa, ang kanyang katawan ay naglalabas ng makapal na layunin ng pagpatay. Nang makita nila ang tanawing ito, hindi maiwasan ng iba na isipin ang mga Devil Yao God na iyon. Ang sinaunang Diyos na si Casper sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay lubos na katulad sa kanila. Nawalan na siya ng katwiran na parang na demonyo. Ang alam lang niya ay pumatay ng tao. Whoosh! Ang sinaunang Diyos na si Casper ay nagbagong anyo sa isang puting kislap ng liwanag habang siya ay sumisingil sa grupo.
Dalawang matalim na talim ng puting liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga palad. Dodge! Agad na sumigaw si Francis. Ang nakakademonyong katawan ng pag-iisip sa katawan ng sinaunang Diyos na si Casper ay napakalakas. Ngayong nakontrol na nito ang sinaunang Diyos na si Casper, maaari itong gumamit ng mga pag-atake na mas malakas kaysa sa ginamit ng mga Devil Yao God na iyon. Higit pa rito, ang mga pag-atake ay nilagyan ng time intent at gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Mabilis ang reaksyon ni Francis at naabot na niya ang level 5 sa time intent, kaya madali niyang naiwasan ang mga pag-atake. Swoosh! Gayunpaman, ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay huli na at tinamaan sila ng mga puting blades. Dalawang malalaking sugat ang lumitaw sa dibdib ni Ancient God Thundermount, bumulwak ang dugo. Ang layunin ng aura sa mga sugat na ito ay nagpahirap sa kanila na pagalingin. Ang Ancient God Resplendence ay nasa mas mabuting kalagayan, na may dalawang sugat sa kanyang braso. Anong gagawin natin? Tanong ni Ancient God Resplendence kay Wu Heng. Subukan mong sugpuin siya. Kung hindi pwede, patayin mo siya. Matigas na sabi ni Wu Heng pagkatapos ng ilang pag-iisip. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.